guys. Good afternoon. It's Sunday today. So, positive weekend tayo today guys. Para makapagtrabaho tayo ng maayos. Kasi guys, nawawalan na ng motivation si Aizen pumasok. Pero okay lang guys. Kaya natin yan. Bibigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin para maging positive. No? So, update guys. Alam nyo ba, kaninang morning, ang taas ng sikat ng araw guys. And then after 1 hour ata, bumuhos ang ulan. And after few hours, eto guys, ayan, blue ang sky guys. Oh, blue ang sky, no? Ang taas na naman ng sikat ng araw. It's already, ano ba, anong oras na? 11:30 in the morning guys. 11:30 in the morning for today's video. So, pasok tayo. Maaga-aga pa. Kasi, gusto natin mag-walking vlog today. Yeah. Ang ganda guys. Ang ganda talaga. Daan tayo sa kabila. Dito sa kabilang iskinita. So ayan guys, titingnan natin yung bisitahin natin yung crab apple na nadadaanan natin dito sa kabilang pathway, no. Tignan natin kung lumaki na sila. Kasi, remember, nung last time na nadaanan natin, meron na siyang maliliit na, bunga. So, titingnan natin sa, na yun, kung meron na, no? Kung meron ng, improvement yung size nung fruits niya. Actually, alam nyo guys, hindi yun pinapansin dito. Hindi siya pinapansin. Di ko alam kung bakit. Pero naman siya, edible naman siya. Pero siguro nga kasi, siya, anong tawag doon? Maasim. Sobrang asim daw niya. And then, yung guys, mabuhangin yung itsura niya, yung texture niya. So, medyo nga yun guys, no? Medyo siguro ayaw nila ng ganong texture. Pero apple pa rin naman siya. So, kita nyo guys, itong bahay na to, punong-puno ng peonies. Ayan guys, so, ang daming peonies. Mamahaling bulaklak. Nakikita mo lang sa mga garden nila. No? Tapos doon pa guys, ayan o, daming peonies guys. Ayan o. Tapos ayun, doon sa bahay na yun, dami nilang flowers. Ayan, may mga wildflowers din dito sa bahay na to. So, ayun guys, dito talaga sobrang na-appreciate ko ang beauty ng summer. Ayan, marami pang flowers na nagbo-bloom during summer, no. So, yun ang kagandahan talaga dito sa Canada. Per season talagang may kanya-kanyang beauty, no. And yun ang talagang nagugustuhan natin. Then, bibisitahin natin yung crab apple na natin sa isang bahay dito. Yun nadaanan natin last time. No? Tignan nyo guys, so, ano ba to? Cranberry? Cranberry ata to eh. Ayan guys, so, anong fruit bearing tree yan? Comment down below. Ano yan? Ano yan guys? Another fruit bearing tree ang nakita natin. Hindi ba cranberry yun? Or
ano, corant? Ay, no, red corant. Hindi. Check natin yun, guys. Kung anong, ano yun. Anong fruit bearing tree yun. Parang cranberry ata yun eh. Or ano. Or apple din. Na maliit. Diba? Explore lang natin tong neighborhood na to. Tingnan nyo, guys. Malaki na kaya? Ay, maliit pa din. Pero may ano na. Tingnan nyo, guys. Oh. Ayan, yung crab apple. Ito medyo, ano na, patapak lang po. Ayan, oh, yung crab apple. Wala masyadong pumapansin yan, guys. Walang pumapansin pala. Walang pumapansin, guys. Kasi, siguro hindi nga nila gusto yung texture din, yung sobrang asim niya, no. Actually, yung mga bahay na may ano dito, tanim na apple. Alam nyo, guys, nagkakanda bulok-bulok lang. Hindi nila na-harvest. Siguro sawa na sila sa apple. Pero, yun nga. Kunyari, ang dami mong na-harvest, no. Paano mo ubusin? Yung vlogger na napapanood ko din, yung na-inspire ako kung bakit ako nagva-vlog, no. Ano ang ginagawa niya? Yung dumpster diver sa Finland. Dinedehydrate niya yung mga naharbat niyang mga apples. Tapos yun na, parang cookies mo na. Chips ba? Apple chips, banana chips, mga ganun. Pero hindi ko na siya nakikitang nagaganon ngayon eh. Kasi nga, medyo konti na lang rin ata yung mga naharbat niya. So, yun. Tayo ay lalakad na and patawid na rin tayo, guys, no, sa ano natin, sa kabilang ano, para sa pagpasok natin sa mall. Ay, sobra Lord. Pagpatibayin niyo pa po ang kalooban ko, Lord, ang katawan ko. Ay, naku, talaga ang battle talaga ng OFW, guys, hindi talaga may iwasan yan. Pero ayun nga, be positive lang palagi. Kasi, sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo natin, no, may kapalit din yan, no. So, ayun, guys, tatawid na ako and see you later. One eternity later. So, ayun, guys. Welcome back. Tayo ay out na sa work. Nakasurvive na naman ng isang araw, guys. Survive na naman tayo. No? Survive na naman tayo, guys. Ay, kaloka. Survive na naman tayo sa maghapon. Alam nyo, guys. Ayaw talaga ako tantanan eh. Mamaya magkukwentuhan tayo. Oh yes, may ano din ako. Pero at least nakasurvive tayo ng isang araw, guys. Yung ano natin, yung maghapon natin, sobra. Akala ko hindi na ako makakasurvive. Pero guys, talagang pagod na ako. So, ayun nga, guys. Out na tayo. Congratulations! Natagalan mo yung ano, yung trabaho mo. Pero hindi, okay lang rin naman, guys. Siguro burnout na tong nararamdaman ko, yung hindi na ako motivated. Gawa ng, ayan, sa mga pinagdadaanan ko. So, ayun. Wala tayong magagawa. Let go na lang siguro talaga tayo, no? Ay. So, pinag-iisipan ko talaga, guys. Mag-ano talaga ako. Mag-quit na ako. Final na to, guys. Tapusin ko lang yung hanggang bukas. Tapusin ko lang talaga yung hanggang bukas natin, guys. Kasi
hindi na ako happy. Sabi nga nila, 'di ba, pag hindi ka na happy, lahat magdo-domino effect. So, lahat magre-reflect sa mo, sa ang tawag dito, ang tawag doon, magre-reflect sa mo, sa aura mo, 'di ba? Hindi na masaya. Uwian na, hindi na masaya. Hindi tayo uuwi, lilipat lang tayo. Kasi yung mga tao din umaasa sa'yo. Pero sige lang, laban lang tayo. Diba? Lalaban lang tayo, guys. Magiging okay din ang lahat. Siguro na burnout lang talaga ho. Pagod na rin kasi talaga yung katawan ko. Kaya sige, let's try na. Bukas na lang naman ako magsasabi, no? Pero yeah, tatapusin ko lang yung yung week ko na to para makahanap na rin siya ng makakasama niya this coming summer, kasi alam kong mahirap din naman para sa kanya. Pero kung ang siste kasi, guys, hindi ako sunod lang tayo dyan para tayo. Hindi ako guys, hindi nila iniintindi yung yung nararamdaman ko. Yung kung lang yung isinumbong, yun lang talaga yung isinumbong. Kung lang yung sinumbong, dun lang sila nagre-rely. So, ayun. Tingnan nyo, guys. Asan na? Nawala sila. Nagliparan yung mga kalapati Pero okay lang. Lalaban tayo hanggang sa huli. Yun, mag-walking lang tayo dito, guys. No? Man lang, pang-refresh lang natin sa sarili natin, no? Kahirap ba? Ang hirap kaya, guys, na magtrabaho na mabigat ang ayaw ko ba? Negativity na tong lagi kong inilalabas sa inyo, guys. Pati ako parang naninegahan na. Pero yun talaga yung nangyayari sa buhay ko ngayon right now. Di ba? So yun, guys, alam nyo ba? Naka-sideline si Aisen ng $4. Dapat $6 yun. Natatandaan nyo yung binlog natin na mga carts. Meron kasing mga carts doon. Mga carts sa tawag doon, sa mall na inaarkilahan nila for $10. I think unlimited na yun. And then syempre after nila gamitin, kapag naibalik yun sa mga stations niya, merong refund na $1. Ngayon, may mga customer kasi, may mga tao kasi, ay guys, Apple ba to? Ayan abangan natin yan, guys. Ito, crab apple na naman, guys. Ang dami talagang crab apple dito, guys. Ang daming crab apple. Pero wala mang kumakain yan. So, yun. So, balik na tayo dun sa cart, no? Ngayon, kung hindi nila ibabalik yon at naiwan sa kung saan, guys, kung saang mga pwesto. Ngayon, pag binalik mo yon, meron kang refund na $1. Yun, may refund ka na $1, guys. Syempre, sa mga locals dito, it's either hindi nila alam or baka may ma-dumpster dun, guys. So, it's either hindi nila alam or guys,
anong tawag doon? Ayun oh, mga gamit. Pero I think sira na yan guys, kaya pinalitan. So it's either hindi nila alam or tinatamad na silang ibalik sa kung saan nila inano yun guys. So yun ang doon. Yun ang tawag doon guys. Yun ang reason doon kung bakit may mga naiiwan na ganyan. Ngayon, syempre, kung ikaw, alam mo na kapag binalik mo ang 1 piece noon, may $1 ka. 'Di ba? May extra income ka for today's video. Ngayon, si Aisen, nakita ko na, guys. Nag-CR ako. May nakita na ako 2 cart. Kausapin ko sana yung yung kakilala ko na cleaner. Kaya lang, naunahan ako ng Russian. Hindi ko alam kung Russian yun or Kazakhstan or basta hindi siya Canadian. Hindi siya marunong mag-English eh. So, nangyari, pagkakuha ko, oh, give me, sabi niya. Hindi give me, sabi niya eh. Basta hindi English yung pagkakasabi niya. So ako, you want this? Sabi niya, oh, nagsasalita siya ng ibang language. So, ang ko, o sige, ibigay ko sa'yo. Binigay ko 2 $2 sana yun guys, no? Kasi malaking halaga talaga dito per dollar. Kasi $1, $2, makabili ka talaga ng pagkain guys. Ngayon, edi binigay ko sa kanya. Nanghinayang ako, pero ang inaano ko na lang, ibigay ko sa kanya. Then, ayun na, umuwi na ako, no? Ngayon, nandun na ako sa amusement area. May nakita ko isa, nasa sulok. Kinuha ko, guys, no? Kinuha ko. Ngayon, gusto niya na namang hingin. Sabi ko, kasi baka parang iniisip ko, baka may makuha ako. Binigyan na kita ng 2. I think enough na yon. Ngayon, pagkaliko ko ng ganon, pagkaliko ko sa isang gate, kasi maraming gate yung mall guys. May family na nag-aantay ng Uber. 2 cart yung meron sila. Di ako naman, syempre tuwa ako, inabangan ko. Mukhang dolyar sa Aisen. Inabangan ko, no? Tapos, may 3 na ako. Tapos pagbalik ko dun sa station, guys, dun sa pagbabalikan ko ng cart, merong isa, di ba naka $4 si Aisen, guys. So, since nag-crave tayo sa soft drinks, bumili tayo ng soft drinks. Gamit yung natin, yung natin, no, yung sideline na natin na $4. Then, bumili rin tayo ng chichirya. Ngayon, nandito tayo sa park. And I don't know kung may mauupuan tayo na walang lamok. Yes, dahil malamok dito sa Alberta ngayon, no? Dito sa Edmonton, malamok talaga guys. I think buong Alberta. Yeah. Kasi guys, nag-uulan. Yung part-timer nga namin na Vietnamese, sabi niya, may mga kagat ka ba ng lamok? Sabi ko, oo. Pero sabi niya, grabe, as in, yung ang laki nung pula na sa kanya, oo. Minsan kasi nasa dugo yun guys, diba? Minsan pag nakakagat ako ng lamok, nagkakaganon. Yun yung ayaw na ayaw ko, yung 1 buwan na bago mawala yung kagat ng lamok. Tapos kada madadampi mo or magagalaw mo guys, anong tawag doon? Anong tawag doon guys? Ay, ikot na lang tayo doon sa main road guys. Pag ganun kasi, itong damo, baka kasi matubig. Yan. Sa mga ganyang area, madaming lamok guys. So yun, sabi ko, alam mo ginawa ko dyan? Sabi niya, anong ginawa mo? Ginawa ko, hindi ko na siya pinatagal. Nung nakita ko may pula, alam nyo guys, yung pimple patch, yung bilog na dinidikit natin sa pimples para hindi ma-scratch or
para hindi masyado ma-infect yung ano natin. Yun, lahat ng kagat ko ng lamok guys, nilagyan ko ng ganun. So anong nangyari, hindi ako natitrigger na kamutin, di ba? Kasi nga may takip na siya. So hanggang sa gumaling na siya, hanggang sa nawala na yung kati niya. Yung sa kanya kasi guys, may bilog, tapos ang laki. Parang nag-ano na nga siya, hindi, di ba? Ang alam ko kasi guys, sa mga kagat ng lamok na ganyan, nasa dugo. So yun, sabi ko, try mo, kaya lang, yung kagat mo kasi masyado nang malaki dito sa ano niya. Tapos yun nga, ang lalaki kasi ng lamok dito guys. Ang lalaki ng lamok dito, as in, lamok kalabaw. Yun. So, walking lang tayo guys bago tayo umuwi ng bahay para naman matagtag tayo, no? Kasi ilang araw din tayong hindi nakapag-walking and ilang buwan tayong hindi na e-exercise nung winter, di ba guys? Kaya yung mga tao ngayon, alam mo yung simpleng kwentuhan, walking sila, magkaibigan, mag-asawa siguro. Ayun, yung dalawang batang dalaginding. Walking lang sila. Doon ko sila nakita. Tapos, papaganon sila. E di sisundan lang rin natin, di ba? So, yun. Nag-aaral si ate scooter. Oh. Ako din eh. Hindi ako marunong mag-scooter. Gusto ko sanang bumili ng scooter, guys. Pero sabi ko sa sarili ko, anong aanuhin ko? Scooter or drone? Siyempre, drone tayo guys, di ba? Nag-practice si ate mag-scooter. Practice mag-scooter kasi masarap mag-scooter ngayon guys. Kasi summer na, di ba? Yan, exercise lang, walking, scooter, cycling, ganun ang gawa ng mga tao dito ngayon. Pilipino yun sila. Pero dito lang tayo, upot tayo dun sa park. Tapos dun tayo magkwentuhan, no? Bago man lang tayo umuwi. Kasi bukas ayan, no, ang laki ng lamok. Guys, nakita nyo ba? Caught in the camera. Yun. Bukas kasi guys, morning tayo. And kailangan din natin umuwi ng maaga kasi yung binili kong endamami guys, frozen yun. So, yun. Habang naka-sale, mag-hoard tayo, no? Kasi, mura na yun, guys. Pag ayaw kong mag-rice, yun lang yung kinakain ko. First time ko nakatikim ng endamami, guys, nung, doon nga papunta yung dalawang dalaginding, oh. Umikot sila doon sa pinaglakaran ko, tapos doon din ang punta nila sa pupuntahan natin. Kasi dito guys, kailangan talaga maaliw mo yung sarili mo. Way of bonding na rin nila yun, diba? Ganun din ako, bonding tayo guys. So yun, samahan nyo lang ako guys now. Yan, lakad tayo lang, lakad lang tayo. Uy, ayun, may plaza dito, pero parang konting konting establishment ang konting establishment lang yung yung mga open. Akala ko yung hilot, yung massage, yung igurot massage, akala ko open. Sabi ko ay sarap, kahit bago man lang akong regalo ko na sa birthday ko. Wala, sarado guys. Sarado pala. Sarado eh. So, ayun. Lakad-lakad lang tayo. Then, magkwentuhan tayo. Alam nyo guys, nawawala ang stress ko kapag kausap ko kayo. Hindi yun negativity, diba guys? Kasi kapag sa tingin mo is na-burn out ka or kailangan mo ilabas eh. Totoo yan guys, di ba? Kailangan mong ilabas. Hindi ka man makapaglabas ng mailabas ko man lang virtually. And kung sino man yung makapanood sa akin or sinong maligaw sa channel ko at napanood yung video ko,
Diba? Parang ikaw na rin yung vent outan ko ng nararamdaman ko. Yun yung ano, bumalik na yung dalaginding. Bumalik na yung dalawang magkaibigan. Ikot na naman sila siguro doon. So yun lang guys ang ano natin, no, ang yung daming lamok. Yun ang medyo hindi ko gusto dito guys. Nako, baka tayo'y kagatin ng lamok. Ay, may dalawang binata na nakaupo doon. Mahirap mag-video pala doon guys. So saan na tayo? Ayun oh. Ayun, may nakaupo doon. Doon sana tayo uupo dyan. Sayang, oy. Saan tayo uupo guys? Walang upuan. Nakakatakot pa guys kasi baka homeless tong dalawa. Parang homeless baka mapagtripan ako guys. Kaya medyo iwas na tayo, parang lasing pa. Wag na guys. Nakakaano. Baka tayo tayo, mapagtripan tayo dyan. Mahirap na. Meron din dito mga ganun guys. Yung mga bully, mga meron din dito. Kaya nga meron sila ditong guys yung yun, parang sineselebrate nila yung merong month. Hindi ko na matandaan kung ano yun. Month kung na sila nagse-celebrate sila ng no bullying, parang ganun. Yun, nagse-celebrate sila ng ganun guys. Ewan ko, August ata yun guys. Month of no bullying, parang ganun. Tapos magsusuot sila ng pink. Yun pala, tandaan yun na ganun, no bullying. Oo, kasi especially sa mga kabataan dito. Kasi nga, kahit na sabihin mong lalo't diverse na yung ang tawag dito, diverse na yung ba yun guys? Diverse na yung culture. Maraming nabubuli. Maraming racist dito guys. Akala nyo, kung sa ating mga Pilipino may mga racist, dito din may mga racist din dito guys. Talagang hindi nawawala yan. Hindi nawawala yung racism. Kaya kung ikaw ay iwas ka na lang kapag ganyan. So lakad tayo, uupo lang talaga. Ay, lakad ba tayo? Dito na lang tayo sa corner guys. Nawala na yung mga bata. Dito tayo na lang sa corner. Yun, kasi doon sa may bench, natatakot ako kasi baka mapagtripan ako guys. Parang lasig pa nakatira pa yung magkaibigan doon. Dito na lang tayo guys. Diba? Tayo lang ang tao dito. So, yun. Okay. Upo tayo guys. So, ayun nga guys. Laki ng tiyan ko. Pagpasensyaan nyo na. Dito tayo magkwentuhan kasi nga may nakaupo doon na magkaibigan. Nasa corner ako guys. School to So, syempre bumili tayo ng Coke. Doon sa napag-sidelinein natin and sweet corn. Ito lang, mag-chichirya lang tayo dito guys. No? Yan, sinong nakakamiss nito? Namiss ko talaga to guys. Alam niyo yung tagpipiso na sweet corn tas igaganon mo. Sarap no, yung ganung sweet corn. So yan, kwentuhan lang tayo guys. Sana walang lamok. Feeling ko naman walang lamok dito. Ay, meron. Meron. Pero saglit lang tayo dito guys, no? Kwento-kwento lang tayo ng buhay-buhay. Ayun nga guys. Dali bubuksan ko lang to ha. Hindi ko man mabuksan guys. Yun. Ayun nga guys. Uy. Ito na nga lang. Yan. Yun lang tayo. So kung hindi nakaanto ko ba sa inyo? Hindi guys. Ang pinagdadaanan ko ngayon sa trabaho.
Kain muna ako guys Kasi na-miss ko talaga to guys. Kahit hindi siya naka-sale. Minsan kasi naka-sale siya guys. 150, dalawa na ganun. Pero hindi siya naka-sale ngayon. Siguro bagong stock to. Tsaka nala kasi kapag remaining 6 months yeah, expiration, isi-sale na nila yun. Kain tayo guys. Harap. Ganun yung buhay dito sa Canada guys. Tipid. Kasi lahat dito may bayad. Sorry. So yun na nga, kwentuhan tayo guys, no? Naririnig nyo ba ako? Naman naririnig nyo ako. Hindi na naman masayang tong ano ko. Video ko. Wait lang. Ayusin natin yung mic para sure ball. No? Para sure ball. Yan. O, maririnig nyo na ako nyan, ha? Ito yung nakatutok na sa akin. So, ayun nga guys. Kasi, nagulat ako. Nagulat ako kasi nagkaroon ako ng written warning sa trabaho ko from sa HR. Hindi ko alam kung bakit. Nakalagay naman doon yung reason. Pero hindi ko alam kung bakit. Kasi ang ano nila, dapat daw, kapag may concern ako sa scheduling, sa HR ako magsasabi. Pero guys, may immediate supervisor ako sa store. May regional manager ako sa store. Papaano na diretso ko sa HR? Siguro guys, nasanay ako sa malaking company talaga na may hierarchy. Ang nangyari, pero alam nyo guys, ngayon nagkakainitan kami ng kasama ko. Tama ba na magkwento ko sa inyo na kumakain ako? Nagugutom na kasi ako guys. Nagkakainitan kami ng kasama ko kasi sabi niya, guys, di ba? Magkaiba ang feedback sa complaint. Kasi complaint, nagreklamo ka. Diba? Ang feedback na ang problem? Feedback ba? Ang complaint kasi negative. Negative way, di ba? Gulat ako, guys. Kasi, bakit nila complain yun? In-address na complain yun. Pero wala akong dun, guys, kasi alam ko naman kung sino magsusumbong eh. Hindi naman ibang tao. Diba? Yung kasama ko lang rin. Ngayon guys, nireplyan ko sa email kasi ang complaint doon guys, yung schedule availability ko. I understand na
Nung nag-apply ako sa kanila, open availability ako. Agad pa nga dun. Sorry, gutom na talaga ako. 80 to 88 hours. Ba? Dali lang, guys. To 88 hours. Nagsiset ako ng ano ko guys, ng availability ko, pero naasahan pa rin niya ako guys. 'Di ba? Kasi yun naman talaga sa job offer ko. Ngayon guys, napapaisip ako. Kasi kung wala akong responsibility sa store, kasi store manager ako, pero wala akong responsibility kapag malilate yung mga team members, hindi sa akin nagsasabi sa kasama ko. Ngayon, gutom talaga ako. Ngayon, ang nangyari guys, anong tawag doon? Nag-complain siya. Ang kinomplain niya, yung availability ko. Ako, ayan na. Kinakagat na tayo guys. Ngayon, ang sabi ko naman yun. At saka kapag maaanuhan mo ko, kapag kailangan naman niya ako, napapapasok na naman ako eh. Kahit day off ko. Ngayon guys, eto. Di ba dapat hati kami sa trabaho? Kung mag-opening ako, magko-closing siya. Yun ang sabi ni Jan. Yung kasama kong nag-set up. Ang sabi din ng Filipino na trainer, hati kayo dapat sa trabaho. Kasi pares nga kaming store manager. Ang pinagkaiba lang guys, siya, from Ontario kasi siya. Tapos ako talaga dito. Ngayon, parang nangyari, namihasa siya na ang nangyari dun guys, ang sabi ko sa kanya, napapagod na kasi talaga ako guys, kasi ako yung nagre-receive ng deliveries. Ngayon, ang sabi ko nun, mag-off na lang ako ng ng Tuesday, para siya yung mag-receive ng deliveries. 'Di ba? Kasi ganun naman talaga dapat yung hatian namin. Kasi Friday ako na nagre-receive ng deliveries. Dati ganun yung setup. Sorry. Hindi ko alam kung bakit namihasa kasi siya guys, kasi sinalo ko lahat. 2 deliveries. Sorry. 2 deliveries. Tapos, daw yung delivery ng mango, siya rin naman na nagde-deliver noon. Pero guys, paano ba? Siya nagre-receive ng deliveries ng mango, pero once a week lang yun guys. Pero ang ano kasi nun guys, buong taon ako, dati Tuesday talaga ang off ko, tapos siya Wednesday. Oo, Tuesday tapos Wednesday, pero napapagod siguro siya, so ako naman lumipat ako ng Wednesday.
Tama ba? Siya nag-Tuesday. Nung time na nakiusap, nagpalit ako ng day off ko, Wednesday, di saya-saya niya, no? Saya-saya niya, Tuesday off siya. Pero, Tuesday kasi maraming tao. Ngayon, syempre ako napapagod din. Kailangan ko rin ng work-life balance, no? Dito kasi importante yun, guys, yung work-life balance. Ngayon, sabi ko, day off ko, parang wala akong nagagawa. Kasi nga, pag Wednesday ako, pinapapasok niya ako. Hindi rin ako nakakapagpahinga. 'Di ba? Sabi ko, mag-take na ako ng Tuesday off ulit. Tapos, sabi niya, okay. Tapos, ang nangyari guys, binago niya yung delivery. Ginawa niyang Monday. Tapos, ang ginawa niya, off siya ng Monday. 'Di ba? Tapos, nung nangyari yon, yung incident na yon, Sunday sinabihan niya ako or Saturday. I don't remember, pero sinabihan niya ako noon. Sabi niya, bukas, pwede kang makauwi ng maaga. Kasi andyan naman yung part-timer, pwede naman niyang magawa yung remaining. Ngayon, okay. Di, umuwi ako on time. Syempre, pagod na ako, guys. Nung araw na Lunes na yun, guys. Alam nyo ba, $1,200 na yung sales ko. Pag ganun kasi, guys, busy na yun sa amin. Kasi mag-isa ka. 'Di ba? Mag-isa ka eh. Ngayon, ang inano ko, may mali ako doon, guys. May mali ako kasi nung pagdating ni pero pinakuha ko naman yun sa trainee. Guys, na alam kong siya na ang gagawa nun. Ay, Lord. Pero, yun. So, I think doon nanggaling yun, yung complaint niya na yun, no? Yun, yung nag-umpisa na minove ko yung day off ko ng Tuesday. Siguro, alam niya na, nararamdaman niya na pagod ako kasi both deliveries sa akin, Tuesday, Friday. Tapos, ang pa niyan, mag-isa pa akong naka-duty. Pero pag siya ang magre-receive ng deliveries, guys, kaya niyang magpapasok ng yun nga yung authority, di ba? Wala akong authority. So, sa akin, para saan pa na mag-open availability ako? Di ba, guys? Paano ako, para saan pa na para saan pa na open availability ako, tapos wala rin naman akong responsibilities na, alam mo yun, wala rin akong authorities. Ang responsibility ko parang staff, taga-map, tagatapon ng basura, normal na trabaho ng staff, ganun. Eh ngayon, ang nangyari, guys, ang tawag doon, medyo medyo napapagod na talaga ako. Siguro naramdaman niya na yun talaga yung yung reason ko na sinabi ko na lang na Tuesday. Pero yung totoo yung Tuesday na nagpupunta ako sa restaurant, guys, na namin sa research, Tuesday talaga pumupunta talaga ako. Naasikaso ko talaga yon. So, ayun, meron pa siyang sinabi na kapag may daw ako, concern daw ako sa schedule, yun sa HR, galing sa email sa HR, kapag may concern daw ako sa sa schedule, sinasabi ko raw sa kapwa ko employee sa store. Guys, sinasabi ko sa kanya lang naman kasi siya ang superior ko, di ba?
ang pangit naman din na mabypass ko siya, na magdadirect ako sa HR. Kasi siya yung immediate superior ko. 'Di ba? So akin, nasanay kasi ako sa trabaho na may hierarchy talaga. Kunyari, merong store manager, may assistant manager, may supervisor. Ngayon, kung may concern si supervisor, kay assistant manager magsasabi. Si assistant manager maikipag-communicate kay store manager para, ang tawag doon, gawa ng paraan. Di ba, parang ganun, di ba dapat? Tapos, ayun na nga. Ang ending, guys, ayun, to cut the story short, nagkaroon po si Aizen ng written warning. Ngayon, nag-reply naman ako sa email, guys. Nag-reply ako sa email at pinaliwanag ko bawat key points. And then, ang ayoko lang kasi, yung talagang, alam mo yung tatawagan kanila para, for what? Parang naniwala na nga kayo Naniwala na kayo dun sa sinumbong sa inyo na kinonsider nyo na as complaints. Para saan pa ako para magpaliwanag? Nag-email na rin ako sa inyo and I hope that written warning was already addressed. 'Di ba? Tapos, eto na naman ngayon, kaka-receive ko lang, guys. Ito lang, kaka-receive ko lang ng ang tawag dito nitong ng HR na binibigyan ako ng deadline. Sa totoo lang, guys, ito, to be honest to you guys, ako po ay kung nasusundan ninyo yung mga sentimiento ko sa buhay dito sa channel natin, ay ako po ay pagod na talaga, physically, emotionally, mentally. And kung yun nga, ang advice nga sa akin ng isa sa mga trainer namin na naka-based sa Ontario, sabi niya nga, kung talagang hindi mo na kayang tiisin, kasi nagugulat nga ako paano mo na handle na kasi talagang toxic yung mga lahi na yan. Sabi nga, binigyan ko ng chance, sabi ko, ginawa ko lahat ng pakikisama ko sa kanya, kahit day off ko, papasukin niya ako kahit 2 oras. Alam mo yun, guys, na minimum kasi dito, guys, kapag pinapasok ka ng day off mo, dapat may 10% additional. Tama ba? Tapos, minimum of 3 hours. Pero kung patatrabahuhin niya ako ng 2 hours, parang 2 times niya ata akong pinatrabaho ng 2 hours lang. Dahil dumating yung delivery ng fruits namin, ng mango namin. Wala siyang narinig sa akin, guys. Wala siyang narinig talaga. Sige, pasok ako. Pero, nung naano ko na kasi, guys, na bantay mo yung oras ko, pero yung mga kalahi mo, hindi, 'di ba? Ino-offset mo pa yung mga oras nila, 'di ba? Pag ikaw, guys, ikaw kung late ka ng pasok. Kung ako ang manager, hindi ko na obligasyon na i-offset yung oras na dapat na meron ka. 'Di ba, guys? Hindi siya pinapasok niya yung part-timer ng maaga, and then ako, bigla niya akong kinausap na you can go home early and then you can come early on weekends. Hindi ganun. Ino-offset mo lang yung oras ko. Pero yung mga tao na irresponsableng nalilate, 'di ba? Never akong na-late, guys. Never akong na-late sa trabaho, never akong umabsent, kahit na masama ang pakiramdam ko. Tapos isusumbat niya pa sa akin yun, guys. Kaya talagang yung sarili ko talagang ang bigat sa kalooban ko, ang bigat talaga sa kalooban ko. And I hope na talagang talagang magiging maayos talagang kailangan ko talaga ring ibigay. Kailangan ko ring ibigay talaga. And oo nga, habang ginagawa ko tong video na to, na-realize ko, kailangan kong sabihin para makita rin yung pagmamanipulate niya sa tindahan. And I don't get it na talagang
isusumbong mo pa ako na nag-agree na tayo eh. Nag-agree na tayo na nakakapagbigay ka na nga ng oras sa mga part-timers, 'di ba? Dahil hindi ako available. Gusto mo nahihirapan ka. Parang ano mo doon? Pwede mo naman i-reconstruct yung pagre-report mo eh. Hindi naman kailangan na ano, 'di ba? So, yun talagang i-stress ako sa kanya. Ang bigat-bigat ng kalooban ko talaga, guys, kasi talagang medyo naaanuhan tayo na naiinis talaga si Aisen. Talagang naiinis talaga si Aisen sa sa ganyang sistema, guys, no. So, ayun nga, sa ngayon, guys, ako po ay medyo nag-iisip-isip na rin kasi tayo ay, ayun na, naunahan na tayo, guys. Naunahan na tayo, may nag-dumpster na. Tinitingnan ko pa lang yung table. Ayun na, may nag-dumpster na. Ayun na, binuhat na. So, yun. Naputol pa tayo. Pero kukunin natin yun, guys. Kukunin natin yun. Para meron tayong lamesa sa kwarto natin. Gusto ko nga sanang kunin yun, guys. Pero, ayun nga. So, ayun, guys. Ako po ay nag-iisip na kung matulungan nyo ako mag-decide, no? Marami na rin ako napagtanungan sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko na kung talagang hindi na kaya, kung talagang hindi mo na matolerate yung mga bagay-bagay na nangyayari sa store ninyo, let it go. Lalo sa sitwasyon ko raw na meron na nga akong inaantay, di ba, guys? So, ayun lang, guys, ang na-share ko sa inyo. Ngayon talagang ang bigat na naman ng kalooban ni Aisen, and I think hindi na siya healthy para sa akin na araw-araw sentimiento ang nararamdaman ko, no? So, ayun lang, guys. See you, guys. Kasi titignan ko yung dumpster. I-video ko na lang, guys, ha? Titignan natin yung dumpster. See you, guys. Bye-bye! Ay, kita niyo to, guys. Oh. Ang ganda pa. Ang ganda pa, guys. So, dumpsterin natin. Ganda, no? Ganda pa niya. Tapos ito. Ihawan. No? Mag-dumpster tayo, guys. Kasi mahal ang gamit dito sa Canada. Wala naman na dito. Yun lang yung table.